Sa inyo mga kapatid, pagpapatuloy lang natin yung pinag-uusapan natin sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ito na po yung last verse. Pero umpisa natin sa umpisa. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Iyon. So ano ba tong always protects, trust, hopes, persevere? Pag nakita mo, hindi siya hiwa-hiwalay. Magkakasunod siya kasi hindi pong pwedeng magkaroon ng love na may magkukulang dyan. Kaya lang sa mga magulang, may protection ka sa bata, di ba? Ingatan mo, gagawin mo sila. Pero kung wala kang trust dun sa bata, anong mangyayari? Overprotection po. Hindi mo sila hayaan mag-decide sa sarili nila. Isipin mo, lahat ng decision nila dapat naka-anchor sa'yo kasi alam mo yung mabuti sa kanila. Pero kung walang trust, overprotection yun. Ang mangyayari yan, sabihin sa'yo ng anak mo, Ma, Pa, I need some space. Mga magkarelasyon din, di ba? Pag sobrang overprotective nung kapartner mo sa'yo, di ba? Parang nakakasakal siya. So, ayaw mo mangyari yung bagay nito. Kasi it shows you don't have trust. Kaya hindi pwedeng may protection tapos walang trust. So, pwede naman, may protection, may trust, pero walang hope. Paano nangyayari yan? So, kunyari, mag-asawa, di ba? Malayo na sila sa isa't isa. Mag-asawa pa rin naman sila. May trust pa rin, di ba? Alam mo, may covenant ka dun sa asawa mo. Tapos may protection pa din kasi nagpo-provide ka pa rin, gumagawa ka ng chores, di ba? Nalagaan yung isa't isa. Pero kung wala na yung hope, di ba? Ang lungkot, sobrang lungkot nung mangyayari pag wala ka ng hope sa asawa mo na magbabago pa siya, na may mangyari pa sa relationship niyo, wala na, pares na kayong flat na, wala nang intimacy sa inyong dalawa. Sobrang lungkot ng ganung marriage, di ba? Hindi pwedeng may protection, may trust, pero wala nang hope. Ngayon naman, may protection, may trust, may hope, pero walang perseverance. Ano yan? Pag mag-jowa, meron mong protection, iniingatan mo, ginagabayan mo, natulungan mo. Tapos meron ding trust kasi hinahayaan mo siya mag-decide. Hindi ka yung sobrang bawal tong gawin, tapos nagger ka na, di ba? So hinahayaan niya kasi he trusts his partner. Alam nilang dalawa, magpapakasal sila. So may hope. There is something good that would come out of it. Pero kung wala kang perseverance, ano pong mangyayari? Kung hindi kayo magtsatsaga sa isa't isa at magpa-persevere, walang darating na kasal. Hindi ka magpapakasal sa isa't isa. Now, kung kinasal man kayo tapos na hindi nagtsatsaga sa isa't isa, hindi nagpapatawaran, di ba? Pataasan ng pride, kung sino mas magaling, dapat may manalo, may matalo, di ba? Kung wala kayong pagtsatsaga sa isa't isa at mga sarili nyo lang iniisip, masisira yung relationship, maghihiwalay din kayo. So, walang silbi, walang love doon. Kaya siya kasama lahat. Now, paano natin makikita to in how God loved us? Kasi tandaan nyo mabuti, ito yung definition ng love ng Diyos para sa atin. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ngayon, ang mabuting balita is napakita lahat to ni Jesus. Siya yung pinakamagandang example. Unang-una, how did Jesus protected us? By obeying the will of His Father, iniwan niya yung glory niya sa langit para bumaba dito, ipanganak kasabsaban, maging servant, di ba? I-humble yung sarili niya para lahat tayo maliligtas through Him. Now, Jesus trusted the Father that by obeying His will, maliligtas tayong lahat. Tapos na, pinotektahan niya tayo. Nag-trust siya sa Father God. He hoped that once we received the good news, we heard the gospel of peace, we heard that He died on the cross and rose again after 3 days, that we will believe in Him. Diba? Sabi ng Diyos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. He hopes, alam niya, na pag naniwala ka sa Kanya, ay na, marireceive mo yung eternal life, marireceive mo yung Kanyang Holy Spirit. And that would lead you to Christ-like character. Mababago yung buhay mo. At tatalikod ka sa mga kinagis na muna dito sa lupa, na pan-temporary lang, di ba? Mga kasalanang gawain. Yun yung hope ni Jesus para sa atin. Pag naniwala ka kay Jesus, you will receive the eternal life. You will be free from eternal damnation. Naniniwala ako, kapatid. Isa ka doon, angkinin mo na, I believe Jesus and He will save me. He will change me. Ang good news natin. Ang pinapalaganap natin. Tayo nagpapalaganap ng religion. Tayo nagpapalaganap tayo ng gospel of truth. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Now, paano siya nag-persevere? Alam niyan, pagmahal na araw. Ano ba mga sinuffer ni Jesus? Mockery, rejection, betrayal. Wala naman siyang ginawang masama. Pero crucify siya para sa atin. Pag nakita mo yung Passion of the Christ, di ba yung mga dinanas niya, grabe. Dinaan niya lahat. Lahat ng hirap, lahat ng bighati. Daman-daman niya yun kasi isa lang yung gusto niya mangyari, kapatid. Maligtas ka. Maligtas tayong lahat, yung mga pamilya mo. Ayaw na ayaw niya, mapupunta tayo sa impyerno. Ayaw na ayaw niya mangyari yun sa atin. Kaya dumating siya, naparito siya. Minahal niya tayo. Sobra-sobra. Para maligtas tayong lahat. Kaya kapatid, ano man dinadaanan mo ngayon,
Know that God loves you. Jesus loves you so much that He died for you, suffered the pain, suffered the sorrow, so that you will be saved through Him. And He rose again so that you can have the victory through Him. Kailangan mo na lumapit sa Diyos. Turn from your ways, repent, believe that Jesus is the Son of God, and through Him, you will be saved. Ano yung save? Yung saving ba na yan? Pag namatay ka na? Hindi lang yun, kapatid. Lahat ng problems, lahat ng trials, lahat ng circumstances, you will be victorious if you walk in accordance to the will of God. And the Holy Spirit will lead you through it. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sabi sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapatid, kapag tagumpayan na lahat ni Jesus, kailangan mo na lang maniwala at lumakad sa katwiran niya. Have a blessed day.